Good morning sa lahat. Welcome sa ating Lord's Day Worship Service ngayong October 6, 2024. Request ko po na magsitayo ang lahat. And open your Bible sa mga awit, chapter 32, verses 1 and 2. Mga awit, chapter 32, verses 1 and 2. Okay, sige. 1. Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway, na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandarayan. Manalangin tayo. Okay, let us pray. Lord, salamat sa magang ito. Muli kami ay makakarinig, mahahayagan ng iyong salita. Kaya kami na iyong mga anak ay humihingi ng tamang pag-unawa, tamang pag-intindi sa iyong salita. Sapagkat alam namin kung gaano ito kahalaga para sa amin. Sabi mo nga sa iyong salita, sa Mateo chapter 4, verse 4, na kami ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Salamat sa iyong salita, Panginoon, dahil dito kami ay natuturuan, kami ay nasasaway, natutuwid at nasasanay sa katuwiran. Panginoon, salamat. Salamat sa patuloy na paggabay, pagpapaalala, pagdidisiplina, at pag-iingat sa bawat isa. Sapagkat alam namin, Panginoon, sa anumang pagkakataon, sa anumang sitwasyon ng aming buhay, ikaw ay kasama namin. Salamat. Ito ang aming panalangin at pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa lumang tipan, paki-open ang yung Bible sa Deuteronomy chapter 21, verses 22 to 23. Deuteronomy 21, verses 22 to 23. Sige po. Sabayan niyo ako sa pagbasa. Iba't ibang mga batas. 22. Kung ang isang lalaki ay magkasala ng kasalanang nararapat sa kamatayan at siya ay patayin at siya ay ibinitin mo sa isang punong kahoy, ang kanyang bangkay ay hindi dapat manatili ng magdamag sa punong kahoy. Dapat siyang ilibing sa araw ding iyon, sapagkat ang taong binitay ay isinumpa ng Diyos
upang huwag mong marumihan ang iyong lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos bilang pamana. Sa bagong tipan, paki-open ang inyong Bible sa 1 John chapter 5, verses 6 to 12. First John chapter 5, verses 6 to 12. Okay. Sige po. Ang mga patutuo sa anak ng Diyos. Ito ang siyang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Si Heso Kristo, hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. At ang Espiritu ang nagpatutuo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Sapagkat may tatlong nagpatutuo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At ang tatlo ay nagkakaisa. Kung tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao, ay higit na dakila ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito ang patutuo ng Diyos na siyang nagpatutuo tungkol sa kanyang anak. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo sa kanyang sarili. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling, sapagkat hindi siya sumampalataya sa patutuo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Salamat sa kanyang salita. Dumako na tayo sa pag-awit ng mga hymno. Morning. Sige, okay lang po. Hindi muna natin gagamitin yung songbook natin. Dito na lang po muna tayo tumingin. Okay lang. Sige. Mamaya po pala sa second song gagamitin. Paki-ready na lang yung page 13. 30 pala. 30. Pero yung second song po yun. 30. Sige po, so sa ating unang aawitin, ito po ay, title po is His Mercy is More. Ito po ang paghahayag na ang kanyang awa, no?
ay higit pa sa ating kasalanan. So, awitin natin ito na may galak sa ating mga puso, sa ating pag-aalala na ang ating kaligtasan ay kailanman hindi magmumula sa ating mga ginawa. At kahit sa ating pagkakaligtas ay tayo po ay nakakagawa ng mga kasalanan dahil nasa sa katawan pa rin tayo ng kasalanan. No, pero we praise God dahil sa kadami-dami ng kasalanan ating nagawa at ginagawa, masigit ang kanyang biyaya. So nawa ang biyaya na to ay patuloy na mag-udyok sa atin na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. So let us sing the song His Mercy is More. Turn our songbook po sa page 30 at atin pong aawitin yung All I Have Is Christ. Okay?
So, page 30, atin pong aawitin na tanging meron lang tayo, no, ay ang Panginoon. Was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy and life had led me through the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will, and if you had not loved me first, I would refuse you still. But as I ran my helpless race, indifferent to the cost, you looked upon my helpless state and led me to the cross, and I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is grace. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my Super sweet. Now, Lord, I would be yours alone, and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, Let my song and let my song forever be. My only boast is you. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Jesus is my life. Jesus is my life. Palapakan natin ang Panginoon sa kanyang biyaya. Tayo po'y magsiupo na.
Low praise. Mic testing. Hello, praise. Mic testing. Okay, we praise God po no for this day at patuloy po tayo sa ating papasalamat sa Kanya sa pamagitan ng ating mga handog. So, ayon sa kagalakan at pagpapalang ibinigay ng Diyos, atin pong ibigay ang ating paghahandog or pasasalamat sa Kanya. So, meron po tayong box sa likod. You can drop your giving, offering. And sa online, meron din po tayo sa GCash. So, let us thank God sa Kanyang pagpapala. Let us pray. Our Father in heaven, Lord, we bless your name at maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya na pinagkaloob mo sa amin, lalong-lalo na ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng iyong tanging anak. At kami po ay nagpapasalamat, even, Lord, sa pagsusustain mo sa bawat isa sa pang-araw-araw na may mga pangangailangan at salamat dahil ikaw nagbibigay nun sa karamihan, sa abudansya o sa kakulangan. Kami ay nagpapasalamat dahil lahat ng iyon ay yung inalaw, pinahintulutan para sa aming kabubuti at sa ikatuturo na iyong niloob sa bawat isa. Purihan ka, Panginoon, ito aming palalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, let us open our Bible in the book of Acts, chapter 10. Tayo po'y magpapatuloy sa ating pag-aaral sa mga gawa, chapter 10, verse 34 hanggang 43. Mga gawa, chapter 10, verse 34 hanggang 43. So habang hinahanap nyo po yung ating babasahin na text, kung matatandaan nyo po, si Pedro ay dumating na sa Caesarea, no? Mga gawa chapter 10, verse 34 hanggang 43. So si Pedro ay dumating na po sa Caesarea, sa tahanan po ni Cornelio, at siya po ay nagpaliwanag. Si Cornelio po ay pinaliwanag na kay Pedro yung pangitain na ibinagkaloob sa kanya ng Diyos. At kung nandyan na po kayo, babalikan natin sandali yung verse 33. Sinasabi po dyan sa verse 33, kaya't agad kitang ipinasundo. Ito po yung sinabi ni Cornelio. At mabuti ang ginawa mo na naparito ka. Ngayon, kaming lahat ay naririto sa harapan ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng mga bagay na ipinag-utos sa iyo ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang dahilan ng lahat ng ito, ang dahilan ng lahat ng ating pinag-usapan sa chapter 10 ay upang marinig nila Cornelio at ng kanyang sambahayan ang ipinag-utos ng Panginoon. Ibig sabihin, yung mensahe po ng Panginoon. At kung tayo po ay pupunta sa chapter 11, tingnan niyo po yung chapter 11, verse 14, inilarawan po doon kung ano itong mensahe na ito. Sabi diyan, magsasabi siya sa iyo ng mga salitang ikaliligtas mo, ikaw at ang buong sambahayan mo. So again, in chapter 11, inilahad po ni Pedro yung nangyari sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Kaya ito po yung binasa natin. At kung mapapansin niyo po dito, itong mensahe na ito ay para po sa kanilang ikaliligtas. Again, ang lahat ng dahilan, ang lahat ng ito ay para sa mensahe at ang mensahe ngayon ay para po sa kanilang ikaliligtas. So ngayon, babasahin natin yung verse 34 hanggang verse 43. Ito po yung mensahe na iyon. Tayo po ay magsitayo at sabay-sabay basahin natin from verse 34 hanggang 43. Let us read.
Nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, "Tunay ngang naunawaan ko na walang kinikilingan ang Diyos, kundi sa bawat bansa, ang sinumang may takot sa Kanya ay gumagawa ng matuwid, ay kalugod-lugod sa Kanya. Nalalaman ninyo ang salita na Kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel, na ipinapangaral ang magandang balita ng kapayapaan sa pamagitan ni Jesucristo. Siya'y Panginoon ng lahat. Nalalaman ninyo na ipinahayag ang salitang iyon sa buong Judea, simula sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at nakapangyarihan kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Masaksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng Judea at sa Jerusalem. Siya'y kanila ring pinatay nang kanilang ibitin siya sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at siya'y hinayaang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa amin na hinirang ng Diyos bilang mga saksi na kumain at uminom na kasalo niya. Pagkatapos na siya'y mabuhay mula sa mga patay. Sa amin pinagbilin niya na mangaral sa mga tao at sumaksi na siya ang tinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. Purihin ang Panginoon sa salita niya. Tayo po'y magsiupo na muli. Ladies, lipat na kayo doon sa harap. Okay. So, tayo po mga Pilipino, likas po sa atin ang pagiging marites, di po ba? So, hindi man po natin ipagkaila, pero nagbibigay po sa atin ng tuwa at saya na magsalita or mag-usap patungkol sa buhay ng ibang tao. Ngunit, hindi natin may kakaila din na ito po ay nakakasira ng relasyon, nakakasira ng buhay, nakakasira ng pagtitiwala, at ang nakakalungkot po, hindi lahat ng ating sinasabi ay totoo. Now, kung mababasa natin sa salita ng Diyos, tayo po ay pinaalalahanan na isa sa mga bagay na dapat na po nating itakwil sa ating mga buhay ay ang pagsasalita or gossiping or paninirang puri. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay inutusan sa ganong bagay at tayo po ay dapat magsalita ng totoo at hindi lang ng totoo but magsalita ng katotohanan. Sa ating pag-aaral ngayon ay matututunan natin ang mensahe na ang tanging katotohanan lamang at sa halip na makasira ay magbibigay po ng kaligtasan at buhay para sa mga karinig nito. Yun po yung salita or mensahe. Na bago tayo pumunta po sa mismong mensahe na ipinahayag ni Pedro, atin po munang tingnan ang pagkakaroon ng lubusang pagkaunawa ni Pedro patungkol po doon sa pangitain na ibinigay sa kanya ng Panginoon. So, for 3 Sundays, atin po yung pinag-usapan, nakita natin na unti-unti ay naunawaan po ni Pedro ang kahulugan ng pangitain na yon. Natatandaan niyo po ba anong pangitain yon? So, yung nakakita siya ng sa 4 na sulok ng mundo ay parang may telang bumaba at marami mga hayop. Lahat ng klase ng hayop ay nagsisibaba doon at sinabihan siya ng isang boses, ano yun? Kumuha ka, katayin mo at iyong kainin. At doon natin nalaman na it's para sa mga Hudyo, ito ay isang bagay na hindi nila ginagawa. Dahil meron nga pong distinction
Meron pong tinatawag na malinis at mga maruruming pagkain. So yun po yung pangitain niya. At ngayon, mababasa natin from verse 34 and verse 35 na ito'y tunay na at lubos na na kanyang naunawaan. Let's look at verse 34. Verse 34, nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang naunawaan ko na walang kinikilingan ang Diyos. Now, mababasa po natin in the Old Testament, sinabi pa sa Deuteronomy chapter 10, verse 17 to 18, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon, siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang kakilabot na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol. Kanyang hinahatulan ng matuwid ang ulila at babaeng balo at iniibig ang mga nakikipamayan. Pag sinabi nating nakikipamayan, sila po ay mula sa ibang bayan o ibang bansa, sila po hindi mga Hudyo, pero inutos po ng Panginoon na sila po ay pinapakita dito ng Panginoon ay kailanman hindi niya dinidiscriminate yung mga nakikipamayan na bagkos binibigyan niya ito ng pagkain at kasuotan. Yun po yung utos ng Diyos sa mga Israelita. Ngunit, ang pagkakaintindi po ng mga Hudyo dito sa utos na ito ay ang pagiging matulungin lamang. Okay? Hindi nila naunawaan kung ano ba talaga ang ibig sabihin nun. Ngunit, ngayon ay makita natin na si Pedro ay lubusang naunawaan na mababasa natin sa verse 35. Sabi po dyan sa verse 35, kundi sa bawat bansa, ang sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid ay kalugod-lugod sa kanya. Now, dito ay inihayag ni Pedro ang patungkol sa kaligtasan. Okay? Ang sinasabi po ni Pedro dito ay patungkol sa kaligtasan na ang sino mang nagmula sa bawat bansa, hindi lamang po sa bansa ng Israel, ay kalugod-lugod po sa Diyos. You see? So dito na naunawaan ni Pedro na ang kaligtasan ay hindi lang para sa mga Hudyo. At sinabi nga ni Pablo din, even si Pablo, in Romans 1:16, sabi niya, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ngunit, kung papansinin po natin, sa sinabi po dyan sa verse 35, ang sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid. Okay? Now, maaari pong maisip natin na ito yung daan sa kaligtasan. No? Kung babasahin natin yan, para maisip natin, I think, ito pala yung way para maligtas ka. May takot ka sa kanya at gumagawa ka ng matuwid. Ngunit mag-ingat po tayo sa ganitong pag-iisip at maging maingat po tayo sa ganito pong pag-interpret ng salita. Tandaan po natin na walang maliligtas dahil po sa kautusan o dahil man po sa ating sariling kagagawan or sa ating sariling katuwiran. Wala pong maliligtas. Kaya pansinin natin na mabuti ang mga salita na kasunod nito. Ano po yung kasunod na salita nun? Sabi diyan, ay kalugod-lugod sa Kanya. Okay? Ay kalugod-lugod sa Kanya. Kung atin pong titingnan sa original po na pagkasulat nito, ito pong kalugod-lugod ay nagmula po sa Greek word na dektos, na ang ibig sabihin ay acceptable or katanggap-tanggap. Okay? Hindi po accepted, but acceptable. Magkaiba po yun. Acceptable, ibig sabihin, yes, maaari kang matanggap. Pwede. Pero hindi agad ibig sabihin na ikaw ay tanggap. Okay? Now, isa sa mga bagay na dapat nyo pong tingnan kung ang pagiging matuwid at ang
pagkakaroon ng takot sa Diyos ang siyang makakaligtas sa atin, then hindi na kailangan marinig nila Cornelio ang mensaheng ito na inihayag ni Pedro. Di po ba? No? But, kailangan natin maunawaan na ito pong sinasabi ni Pedro dito ay kondisyon ng tao kung saan siya ay inihanda ng Panginoon upang siya ay maligtas. From the very words of Dr. John MacArthur, sabi niya, it is pre-salvific condition. Okay? Ito yung kondisyon ng tao na inahanda siya ng Panginoon. Kasi sino nga ba naman ang tatanggap at mananampalataya sa Panginoon kung siya'y walang takot sa Diyos? Di po ba? Okay? Now, kung makikita natin dito, paano nagkaroon ng takot si Cornelio sa Diyos? At paano siya naging matuwid kung siya'y isang hentil? Now, tandaan niyo po, ang mga hentil ay wala pong kautusan. Hindi po sila hinihayagan ng Diyos, tanging ang mga Hudyo lamang. Now, paano yon? Paano nagkaroon ng takot si Cornelio bilang isang hentil? Hindi naman sinabi dito, di po ba? Pero kung atin po titingnan sa siulat ni Pablo sa mga taga-Roma, in chapter 1, verse 19 to 20, sinabi niya dito, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa ng likay ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Ibig sabihin, kahit ang isang tao ay walang kautusan o hindi man pinahayagan ng Diyos, lahat ng tao ay nakakaunawa na may Diyos sa pamagitan ng nilikha. Okay? Sa pamagitan ng nilikha. Now, the good thing about Cornelio is naunawaan niya na merong nilikha, so merong naglikha. Okay? Kung kaya't, sinabi din sa mababasa natin dyan, na siya ay may takot sa Diyos. Ibig sabihin, siya ay nagkaroon ng takot sa lahat sa lumikha ng mga nilikha. Okay? That's one thing. Now, sabi rin sa verse 35, siya ay gumagawa na matuwid. Okay, kung ang mga hentil ay walang kautusan, paano siya gumagawa ng mga bagay na kinoconsider bilang matuwid? Kung hindi niya alam ang kautusan. Now again, the answer ay nasa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma in chapter 2, verse 14 to 15. Sabi po diyan, sapagkat kung ang mga hentil na likas na walang kautusan, you see, ay gumagawa ng mga bagay na kautusan, ang mga ito, bagaman walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso. Narito'y nagpapatotoo rin ang kanilang budhi, yung konsensya kumbaga, at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. Ibig sabihin po, ang kautusan na nasa kanyang sarili ay nagbibigay daan sa kanya upang gawin kung ano man ang hinihiling ng kautusan. Yes, hindi man sila pinahayagan ng kautusan, but nasa sa puso na po ng bawat isa ang kautusan. Okay? So, yung sinabi pa dyan, yung budhi or yung konsensya, yung pag-iisip natin na nagdadahilan sa atin. No? Kumbaga natural sa ating mga tao na makaramdam na kung ikaw ay mananakit ng isang tao, kahit hindi mo alam ang kautusan, alam mong mali yun. Di po ba? Kahit hindi natin alam ang kautusan, bawal magsinungaling. Kung tayo may na magsasalita ng hindi totoo sa ibang tao, alam natin na yun ay mali. You see? So, dahil doon, sinusunod ni Cornelio, okay, hindi ako dapat magsalita ng hindi totoo sa taong ito. Although hindi niya alam yung Ten Commandments or yung mga kautusan. Okay?
So yun yung posibilidad na nagbigay daan kay Cornelio upang siya ay tawaging may takot sa Diyos at taong matuwid na gumagawa ng matuwid. Ngunit, kailangan nating tandaan na yung bagay na iyon ay hindi makakaligtas. Now, alam niyo po ba na yung binanggit natin kanina? Yun po yung tinatawag na general revelation. Okay, kung natatandaan niyo po sa pag-aaral natin ng London Baptist Confession of Faith 1689, yun po ay isinaad sa chapter 1. No? Paragraph 1, sentences 2 and 3. Sabi daan, ang kalikasan at gawa ng Diyos ng paglikha at probidensya ay nagbibigay ng malinaw na patotoo sa kanyang kabutihan, karunungan at kapangyarihan na anupat ang tao na hindi pumapansin sa patotoo nito ay walang maidadahilan. Ngunit ang mga ito'y hindi sapat sa kanilang sarili na makakapagbigay ng kaalaman at kalooban ng Diyos na kailangan para sa kaligtasan. So again, general revelation cannot save us. At yun po nangyari kay Cornelio. Okay? So ano? Kung gayon, anong makakaligtas kay Cornelio? Binanggit po yan ni Pedro in verse 36. Sabi niya, nalalaman ninyo ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel, na ipinapangaral ang magandang balita ng kapayapaan sa pamagitan ni Jesucristo. Siya'y Panginoon ng lahat. So this is the only way para po sa kaligtasan. Yun po ay sa pamagitan ng salita na ipinangaral una po sa Israel. Yun po ang tinatawag natin na magandang balita o ang ebanghelyo. Ito ang mensahe ng kapayapaan sa pamagitan ni Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. Panginoon ng lahat. Hindi lamang po Panginoon ng Israel. Pati na rin ng lahat ng mga mananampalataya mula sa iba't ibang bansa. At gaya ng ginawa ng Panginoon na isinaayos ang tagpong ito, itong binabasa natin ngayon, ginawa niya po ito, ginagawa niya at patuloy niya pong gagawin para sa mga taong ililigtas niya. Siya ay magpapadala ng mga mensahero upang maihayag ang mensaheng makakaligtas sa kanila. Kasi ito lamang po ang tanging makakaligtas sa atin, ang mensahe patungkol kay Jesucristo, ang magandang balita. So tunay nga po na ang mensaheng ito ng Diyos ay makakaligtas. At ngayon titingnan natin yung mensahe ngayon at bakit ito ay magliligtas sa bawat makakarinig. So una, ito ay makakaligtas or makaliligtas dahil ito ay totoo mula pa sa simula. Okay? Itong mensaheng ito ay makaliligtas dahil ito ay totoo mula pa sa simula. Now, mapakikita natin sa pagpapatuloy in verse 37, nalalaman ninyo na ipinahayag ang salitang iyon sa buong Judea, simula sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. So, makita dito sa verse 37, sa unang parte nito, na sinabi nila ni Pedro na alam nila Cornelio. Di ba? Tingnan nyo sa verse 37. Nalalaman ninyo. So sila Cornelio at ang mga kasama ni Cornelio, alam nila yung story patungkol po kay Jesus Christ. Now, paano po yun nangyari? Now, hindi po ito malabong mangyari dahil si Cornelio po ay kung matatandaan ninyo, isa siyang sundalo, isa siyang centurion, isa siyang leader ng hukbo. And since ang nagahari sa time na to ay ang Roman Empire, so alam na alam yon ng mga alagad kung ano mga nangyayari. At kung matatandaan ninyo, there was one time na nung hinuli na po ang Panginoong Yesus sa bundok na kung saan pagkatapos niya manalangin sa Gethsemane, natatandaan niyo po yon? Siguro sa movie, na makikita ninyo, iilan lang po yung mga hukbo na ilan lamang po yung mga sundalo na pumunta, di ba? Makikita nyo. But no, hindi po ganun lang.
marami pong sundalo ang pumunta doon. I think 600 or isang pulutong siguro ang pumunta doon. No, hindi lamang po ganun, 5, 10 na nakita niyo sa movie. No, ang dami. Maraming sundalo. Now, one of the possible reason bakit ganun is syempre alam nila na may mga alagad din ang Panginoong Yesus. So, umaga naghahanda din sila sa riot na pwedeng mangyari at that time. No? So, it's possible na isa sa mga grupo na nandun ay ang grupo din nila Cornelio. It's possible lang. Hindi ko pa sinasabi na it's possible. Dahil nga po sundalo si Cornelio. Now, sinabi, kung mapapansin nyo din po sa verse 37, sinabi ni Pedro kung saan at paano ito nagsimula. Sabi niya dyan, simula sa Galilea. No? Now, this is very important. Now, kung matatandaan nyo po sa mga Bible study natin, ang ministeryo po ng Panginoong Yesus, ayon po sa tala ni Matthew, ni Mark at ni Lucas, ay nagsimula po saan? Sa Galilea. Di ba? Sa Galilea. And one of the most important part na sinabi doon sa 4 gospel books ay yung nilethala po ni Matthew. Anong sinabi ni Matthew in chapter 4? Upang matupad ang sinabi sa pamagitan ni Propeta Isaias. Ang lupain ni Zebulun at ang lupain ni Naphtali patungo sa dagat, sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hentil, ay nakakita ng dakilang ilaw at sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumilay. Now, what does it mean? Ito po ay mula sa propesiya ni Propeta Isaias na mababasa natin sa Isaiah chapter 9 verses 1 and 2. Ibig sabihin, ito po ang pag-ahayag na kung saan po magsisimula at kung saan po unang makikita at masisilayan ang tagapagligtas. So, from the Old Testament, it was prophesied na sisilay ang liwanag sa Galilea. No? Siguro, pagbabasa nila, patungkol ito sa araw, pero hindi. It talks about the Christ. Yung tagapagligtas ay unang masisilayan sa Galilea. At saan nagsimula ang paghahayag ng ebanghelyo ng kapatawaran? Sa Galilea. So, nung sinabi ni Pedro, simula sa Galilea, he was talking about the fulfillment of the prophecy. At hindi lang yun. Sinabi niya din, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. No? Alam niyo po ba na ito pong naunang pangangaral ni Juan, and sinabi po dyan, bautismo ni Juan, ay pagsasakatuparan din po ng propesiya. Na mabasa natin sa Isaiah 43:5. Sinabi po doon, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Bawat libis ay matataas at bawat bundok at burol ay mabababa. At ang bako-bako ay matutuwid at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag at sama-samang makikita ng lahat ng laman sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. And sinabi din po sa Malakay, chapter 3, verse 1, narito, sinusugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan ay narito. Dumarating, sabi ng Panginoon na mahukbo. And again, in Malakay chapter 4, 5-6, narito, susuguin ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Kanyang ibabaling ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang upang hindi ako dumating at saktan ng lupain ng isang sumpa. Now, ano po yung mga binasa natin kanina?
Again, yun po ay mga propesiya na meron pong mangunguna or mauuna bago dumating ang Mesaya. At yun po ay si Juan na tagapagbautismo. So you see, yung pagsisimula pa lang, no? Ang pagsisimula pa lang ay totoo na. Bakit? Dahil yon ay pagsasakatuparan ng mga inihayag na. So ang mensaheng ito ay mga kaligtas dahil ito ay totoo mula pa man sa simula. At hindi lang yon. Ito ay makakaligtas dahil ito ay totoong gawa ng Diyos. Now, kung babasahin natin in verse 38, sinabi dyan, kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Now, dito ay tinatawag si Jesus na taga Nazareth. No? Napansin niyo po? Tinawag siyang Jesus na taga Nazareth. Now, sa halos lahat ng preaching ni Pedro, mababasa natin na lagi niyang binabanggit na si Jesus ay taga Nazareth. Now, alam niyo po ba kung ano ang kahalagahan nun? Ito pong pagiging Nazareno or yung pagtawag sa ating Panginoong Jesus na taga Nazareth ay sinabi po ni Matthew sa chapter 2 verse 33, sabi po doon, siya ay nanirahan sa isang bayang tinatawag na Nazareth upang maganap ang sinabi ng propeta na siya ay tatawaging Nazareno. So even the title na ibinibigay sa Panginoong Jesus is actually a fulfillment of prophecy na siya ay tatawaging Nazareno. Okay, so that's one importance ng pagtawag sa kanya bilang Jesus na taga Nazareth. Now, siya ay, sabi po dyan sa verse 38, siya ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Now, ito rin po ay inihayag na din po sa Old Testament. Mababasa natin ay Isaiah 61 verse 1, sabi sa Isaiah 61 verse 1, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin. Now, bakit po sumasa akin? Ito palang mga salitang ito ay mga salita ng Mesaya. Okay? Now, siya ay binuhusan ng Diyos, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. At kung itutuloy natin ang pagbabasa, sabi po dyan sa verse 38, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Again, ito ay pagpapatuloy din po ng propesiya ni Propeta Isaiah. Anong sinabi ni Propeta Isaiah? Sapagkat hinirang ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi, kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag at buksan ng bilangguan sa mga bilanggo, upang ihayag ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon. So again, lahat po ng ginawa ng Panginoong Jesus, ang pagpapagaling niya, ang pagpapalayas niya ng mga dyablo or mga masasamang espiritu sa katawan ng mga tao is actually a prophecy na naisakatuparan din. Sa makatuwid, ang lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus, mga pagpapagaling at pagtuturo, ay inihayag na simula pa man at ito'y gawa po ng ating Diyos. No? So itong mensaheng ito ay makakaligtas, ano ba tama? Magbibigay ng kaligtasan dahil ito ay totoong gawa ng Diyos. At dagdag pa rito, ang mensaheng ito ay magbibigay ng kaligtasan dahil ito po ay totoong nangyari. Ito pong pangyayaring ito ay totoo. Sabi po ni Pedro in verse 39, mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng Judea at sa Jerusalem. Now again, there's the word witness or saksi. Now sa panahon po na ito,
Sa panahon po nila na wala pa pong CCTV, no? Wala pa pong mga advanced na pamamaraan upang patunayan na totoo ang isang nangyari. Ngayon, tingnan mo lang sa CCTV, alam mo na kung ano yung nangyari, di po ba? Pero sa panahon po nila, ang mga saksi ay may malaking ginagampanan sa time nila. Kung ating babasahin in Deuteronomy chapter 17 verse 6, sabi po dyan, sa bibig ng 2 o 3 saksi ay papatayin ang dapat mamatay. Sa bibig ng isang saksi ay hindi sila papatayin. Now, kung makita nyo po dito, ang saksi ay mahalaga upang maparusahan ang mga nagkasala. Okay? And even until now, di po ba? Sa mga judge, kung sino ba dito nakaano na sa court room, mga saksi ay may mahalagang ginagampanan. Now, kung titingnan din po natin in Exodus 20 verse 16, ito po yung mga 10 kautusan ng Panginoon. Ano po yung isa sa mga 10 kautusan? Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. And mababasa din natin from Deuteronomy na ang kaparusahan para sa mga sinungaling na saksi. Meron pong kaparusahan kung ang isang saksi ay isang sinungaling. Sinabi po diyan, at sisiyasating mabuti ng mga hukom kapag ang saksi ay saksing sinungaling at sumaksi sa kasinungalingan laban sa kanyang kapatid, ano gagawin? Gagawin mo sa kanya ang gaya ng kanyang inisip gawin sa kanyang kapatid. Sa gayoy iyong aalisin ang kasamaan sa gitna mo. So sa mga nabasa po natin ng mga kautusan, ganito kahalaga ang pagiging saksi, lalo na po sa biblical times. Kaya't ang pagiging matapang nila Pedro at ng iba pa pong mga apostol at ng mga mananampalataya ay nagpapakita po ng kanilang pagiging totoo sa kanilang pinatotohanan. No? Kasi alam nila na kapag sila'y sumaksi at nagsalita ng isang bagay, ito ay mahalaga para sa kanila. At isa pa sa mga magpapatunay nito ay ang kanilang walang takot sa pagharap sa kanilang kamatayan. Have you ever wondered bakit willing silang mamatay? Bakit hindi nila alintana kung sila man po ay makukulong, bubugbugin, papatayin? Ano pong ginagawa nila? Acts 1:8? Acts 1:8? Dapat memorize nyo rin po yung Acts 1:8. Kasi Acts 1:8 is the center of the book of Acts. Okay? Ang lahat po ng mga pinag-uusapan natin sa mga gawa is actually anchored to Acts 1:8. Bawat libro or bawat book po sa Bible, meron pong isang verse or dalawa na siyang sentro ng lahat ng iniikutan noong mga salita na yon. And in Acts, we have the Acts chapter 1 verse 8. Ano sabi doon? Pagdating ng Espiritu Santo, kayo ay magiging saksi ko. Ano sabi? Kayo ay magiging mga saksi ko. No? And the reason why, bakit hindi sila takot mamatay, kasi sila yung mga saksi ng katotohanang nangyari patungkol sa anak ng Diyos. Totoo, yung kanilang nakita. Kaya tingnan niyo po na sinabi ni Pedro, mga saksi kami. No? Totoo ang aming nakita. Kaya tiyak tayo na ang mensaheng ito ay tunay na pangyayari na pinatotohanan ng mga tunay na tao. Sila Pedro, sila Pablo, hindi po sila kathang-isip lamang. Sila yung mga totoong tao. At sila ay nagpapatotoo na totoo ang nangyari at totoo ang Panginoong Jesus. Kaya itong mensaheng ito ay magbibigay ng kaligtasan dahil ito ay totoong pangyayari. At kung ipagpapatuloy natin, ang mensaheng ito ay magbibigay ng kaligtasan dahil totoo ang muling pagkabuhay.
Now, kung babasahin natin in verse 39, on the second part ng verse na ito, sinabi niyan, siya'y kanila ring pinatay ng kanilang ibitin siya sa isang punong kahoy. At kung patuloy natin, verse 40, siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at siya'y hinayahang mahayag. Now, ang kanyang kamatayan po ay inihayag na rin even in the Old Testament. Mabasa natin sa Deuteronomy 21, 22 to 23. Kung ang isang lalaki ay magkasala ng kasalanang nararapat sa kamatayan at siya'y patayin at siya'y ibitin mo sa isang punong kahoy, no? Ang kanyang bangkay ay hindi dapat manatili ng magdamag sa punong kahoy. Dapat siyang ilibing sa araw na ding iyon sapagkat ang taong binitay ay sinumpa ng Diyos upang huwag mong marumihan ang iyong lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos bilang pamana. At alam niyo po ba nung sinabi ni Pablo sa mga taga-Galacia? Sabi ni Pablo in Galatians 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binitay sa punong kahoy. Yun pala yung purpose ng kautosang iyon. Yung kautosang iyon ay binigay upang siya na walang kasalanan ay gawing sumpa. Upang tayo ay maligtas mula sa sumpa ng kautusan. Pati po ang kanyang pagkabuhay ay nihayag na din ng mga propeta. Again, in Isaiah. Sabi dito sa Isaiah 53, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam. Kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa, bilang handog pangkasalanan, makikita niya ang kanyang supling. No? Makikita niya ang kanyang supling. Pahabain niya ang kanyang mga araw. At ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. Kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa. Naririnig niyo po yun? At masisiyahan sa pamagitan ng kanyang kaalaman, aariing ganap ng matuwid kong lingkod ang marami at papasanin niya ang kanilang mga kasalanan. Ano sinabi po sa propesiya? Kanyang makikita ang bunga ng kanyang paghihirap. What does it mean? Resurrection. And in Psalm 16:10, sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, nihayaan mong makita ng iyong banal ang hukay. Anong ibig sabihin nito? Resurrection, pagkabuhay muli. At ang kanyang pagkabuhay muli ay hindi lamang po na siya lang yung nakakaalam. Hindi po katulad ng mga bulaang mga propeta or mga bulaang apostol na nagsasabi sila ay mga lingkod ng Diyos. Ano po mapapansin nyo sa mga sinasabi ng mga bulaang ito? Sinabi sa akin ng Diyos na naginip ako isang gabi. Huh? Meron pa ako narinig, nagsusuka daw siya. Tapos inilabas niya daw yung masamang espiritu sa kanyang sarili. No? Grabe, siya yung nag-perform ng exorcism sa sarili niya. Pinalabas niya daw yung masamang espiritu sa kanyang sarili. And sadly, many people believe them. No? Ganun yung salitaan nila. Sinabi sa akin, isang gabi nakita ko, maliwanag yung buwan. May sumigaw. No? So, pero ang Panginoon Diyos, siya po ay nabuhay na hindi lamang po siya ang nakakaalam. Alam niyo bakit? Sabi po ni Pedro in verse 41. Sa last part ng 40, at siya'y hinayaang mahayag. And in verse 41, hindi sa buong bayan, kundi sa amin na hinirang ng Diyos bilang mga saksi, na kumain at uminom
nakasalo niya. Pagkatapos na siya'y mabuhay mula sa mga patay. So, ibig sabihin po, siya po ay nakita din nila Pedro pagkatapos niyang mabuhay muli. Nagpakita siya. And mababasa natin sa 1 Corinthians 15, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. At siya'y nagpakita kanino? Kay Cephas. Sino si Cephas? Pedro. Si Cephas. Si Pedro. At pagkatapos ay sa 12. The apostles, the 12 apostles, yung specific na, kasi marami pong apostol, okay? Pero yung tinatawag natin na the 12 apostles, parang kumbaga group name nila yon. Diba? Dati NSYNC, BTS, mga ganun. Sa kanila, the 12 apostles. Okay? Ano po yun? Specific po yan. The 12 apostles. At saan? Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid. Imagine, 500 believers ang nakakita. Na ang karamihan sa ito ay buhay pa hanggang ngayon. So sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, hanggang ngayon, yung iba sa kanila, buhay pa hanggang ngayon. Mga nakakita sa pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, the brother ng ating Panginoong Hesus, the half-brother. Pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. You see? 12 apostol at lahat ng mga apostol. At sa katapusan, meron pa isa, hindi pa tapos. Tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon ay nagpakita rin siya sa akin. Hindi po sa akin. Kay Pablo po na nagsasabi nito. Marami po ang nakasaksi sa kanyang muling pagkabuhay. Ilan po yon? Nabilang nyo? 500 plus Cephas plus Santiago plus 12 plus the other apostles. Equals? Madami. Madaming nakakita. Kaya lang, siguro, hindi nyo po ba matatanong, bakit hindi na lang siya nagpakita doon kay Pilato? Bakit hindi siya nagpakita kay Caiaphas ba yun? Caiaphas. Alam ko kasi Sophas eh. Kay Caiaphas. O bakit hindi siya nagpakita doon sa mga sundalo, no, na umano sa kanya? Yung tumusok sa tagiliran niya. Yung mga nagbilanggo sa kanya, bakit hindi siya nagpakita sa mga yun? Hindi niyo ba yung natatanong kung nagpakita siya? Kasi kung nagpakita siya, di ba, siguro maniniwala na sila na siya talaga ang tunay na Diyos kasi nabuhay siya eh. Ba't hindi siya nagpakita doon? Now, tandaan po natin yung sinabi sa Luke 16:31. Sabi dyan, at sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay. Kahit makita nila si Jesus na nabuhay muli, they will never believe. Hindi magbabago ang kanilang pagtanggap kay Jesus kahit makita nila ang pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus. You see? Ang paniniwala natin na hindi talaga magmumula sa atin. Kahit anong milagro pa yung makita natin. Kung hindi tayo buhay, kung hindi tayo binuhay muli ng Diyos, born again, we will never see the glory of God. Hindi tayo maniniwala. Ang mensaheng ito ay nagliligtas dahil totoo ang kamatayan at totoo ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. And lastly, ang mensaheng ito ay makakapagbigay ng kaligtasan dahil ito ay ang katotohanang patotoo ng Diyos. What does it mean? Anong patotoo? Testimony. Ito ang katotohanang patotoo ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Mabasa natin in verse 42. Sa amin pinagbilin niya na mangaral sa mga tao at sumaksi na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Maaring maisip natin na ang pahayag ng mga apostol at nauna nating mga kapatid ay pagsasalaysay ng kanilang mga nakita. Kasi inutusan sila, di ba? Inutusan sila eh, sinugo sila.
No, maybe at some point maisip natin na yung mensahe ngayon ay mga testimony, no, mga pahayag nitong mga apostol at ng mga nauna nating mga kapatid. Totoo 'yon. Ngunit higit dito, ang kanilang pahayag ay actually patotoo po ng Diyos. Yung mga inihayag nila, patotoo po yun ng Diyos. Ito ay nagmula mismo sa Kanya. Sa mababasa natin kanina, in our New Testament reading, 1 John 5:9-12. Ano sabi diyan? Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay higit na dakila ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo ng Diyos, na siya'y nagpapatotoo tungkol sa Kanyang anak. This is the testimony. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanyang sarili. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling. You see? If someone doesn't believe the gospel, anong pinapakita nila? Anong sinasabi nila? Hindi man directly, but tinahayag nila na sinungaling ang Diyos. Bakit? Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. And what is that patotoo? Ano yung testimony na yun? 1 John 5:11-12. Memory verse namin dati. And this is the testimony. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. That's the testimony of God. Ano yung English yan? He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. You see? Ito din ay makikita natin sa mga mensaheng inihayag ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga propeta. Na kung babasahin natin, magpapatuloy tayo sa verse 46. Sabi diyan, sapagkat narinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos na magkagayoy ipinahayag ni Pedro. Tama ba ito nabasa ko? Verse 43. Sorry, verse 43, hindi 46. Siya ang pinatotohanan, 43. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. And alam niyo po ba, ang lahat ng mga salita ng propeta ay ano po? Salita ng Diyos. Kaya nga po mga propeta, kapag sila ay naghahayag ng mensahe, anong sinasabi nila? Thus says the Lord. Ito ang sinabi ng Diyos. Kasi yung mga sinasabi nila ay hindi po mula sa Kanya, bagkus ito ay mensahe ng Diyos. At lahat, verse 43, at lahat ng pinatotohanan ng lahat ng mga propeta, in other words, lahat ng mga salita ng Diyos. You see? Lahat ng patotoo ng Diyos, ng bawat sampalataya sa Kanya ay makakatanggap ng kapatawaran. Ito ay mensaheng magbibigay ng kaligtasan dahil ito ay ang mensaheng mula sa Diyos. Ito ang patotoo ng Diyos ng bawat sumasampalataya sa Kanyang tanging anak ay may buhay na walang hanggan. Ito ang magandang balita. Sa mga hindi pa nananampalataya, sa mga nakarinig nito ngayon, naway marinig ninyo ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Ikaw ay manampalataya na sa pamagitan lamang ng pagkatao at ginawa ni Jesus, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan.
mula sa puot ng Diyos dahil sa bawat paglabag at kasalanang nagawa mo before God. Hindi mo maliligtas ang sarili mo kahit bigyan ka pa ng 10,000 lives. You cannot pay for all the debts, the sin na ginawa mo. And you only have one hope, one salvation, and that is through faith in Christ Jesus. Manampalataya ka na ikaw ay maliligtas lamang sa Kanya. At para naman sa mga kapatid na mga nananampalataya na gaya ng panalangin ni Pablo sa mga taga-Efeso, ay ito din po ang panalangin natin para sa isa't isa. Sabi niya, aking dalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwag, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo'y mapuno ng lahat ng mga kapuspusan ng Diyos. No, naway maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. At ito ang mag-udyok sa atin na mas pag-igtingin pa ang ating pagsunod sa Kanya bilang pagpapakita ng ating lubos na pasasalamat at pagpupuri sa Kanyang kaluwalhatian at Kanyang biyaya. Tayo ay naligtas, hindi dahil sa ating mga gawa, tanging sa pamagitan ng magandang balita. Ang Ebanghelyo, ang mensahe na nagliligtas. Dahil ito ay totoo mula sa simula, ito ay totoong gawa ng Diyos, ito ay totoong pangyayari, ito ay totoong dahil totoo ang muling pagkabuhay at ang Kanyang kamatayan, at ito ay ang katotohanang patotoo ng Diyos. Ngayon mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita, sabi ni Pablo. Magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap, na siya naman ninyong pinaninindigan, na sa pamagitan nito, kayo ay ligtas. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, at gayon din sa ating mga Hentil. Ito ang mensahe na hinayag ni Pedro kay Cornelio, pati na rin sa kanyang sambahayan na nagligtas sa kanila at pati na rin sa atin. Purihin na natin ang Diyos, tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa kadakilaan na iyong ginawa, ang pagliligtas sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa biyaya dahil kung wala ang iyong pagkilos, kami po ay nararapat na makatanggap ng puot at galit mo. At ang galit na ito ay banal. Ang galit na ito ay makatuwiran dahil kami ay lumabag sa iyong kautusan. Salamat Panginoon dahil sa kabila ng aming pagiging makasalanan at kahit nang kami pa ay mga rebelde, mga sumusunod sa sarili at sa prinsipe ng hangin, kami po ay iyong niligtas. Kami ay binuhay mong muli at ito'y dahil sa soberanyang biyaya mo lamang, O Diyos. Salamat Panginoon dahil ang kaligtasan ay hindi kailanman magmumula sa amin. At ang kasiguraduhan ng aming kaligtasan ay nagmumula lamang sa iyo. Ako'y nananalangin, Panginoon, na ito'y patuloy at lubusang aming maunawaan at lagi naming panghawakan at magudyok sa amin na mamuhay, hindi man katulad ng ipinamuhay ng mga apostol, but I pray na dumating kami sa punto na kahit sa mga anino na kanilang iniwan, ito'y magagawa namin. At higit pa doon, sa mga halimbawa na ipinakita ng aming Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Ngayon, sa Kanya,
na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi magpakailanman. Amen at amen. Thank you po. Happy Lord's Day. And